Nasabi nila kinakailangan daw ay merong mapa, may mga coordinate at maging yung Kalayaan Island Group, KIG, na nasa labas daw yan ng ating pong 200 nautical miles exclusive economic zone. Para po tulungan tayo, nasa ating linya po nating Vice Commander ng Philippine Navy, former Commander ng Naval Forces West, si retired Rear Admiral Romel Ong. Admiral Ong, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Orly, at magandang umaga rin sa inyong tagapakinig. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa panayam na ito. Kailan ho ba kayo nag-retiro sa Philippine Navy, Admiral? Nagretiro po ako noong 2019. 2019. Hindi naman pala katagalan. 6 years ago. Nung bago kayo nagretiro at kayo nasa Philippine Navy at Naval Forces West, ibig sabihin niya sa bahagi ng Palawan, ano ho bang pwede nating ibahagi sa ating mga taga-subaybay? Kasi parang hanggang ngayon, hindi pa rin nauunawaan yung territorial water, continuous zone, exclusive economic zone, pati ang continental shelf. At parang nagiging puntong kalituhan na yan para maging malabo yung ating claim dyan sa West Philippine Sea, Admiral. Siguro po, Orly, para mas maliwanag sa ating mamamayan, medyo lumihis po tayo doon sa usapan ng yung demarcation ng yung teritoryo, yung ating exclusive economic zone, tsaka yung territorial waters natin. Tingnan po na lang natin doon sa yung value. Ano yung kahalagahan po ng Kalayaan Island Group at nung mga dagat na nakapaikot sa Palawan po, no? Ang importante po rito, number one, yung Kalayaan Island Group po ay isang yung source of ating isda. Yung ating mga mangisda po na nanggagaling sa Palawan at nanggagaling sa Mindoro, doon po yung fishing ground niya. Okay? Pangalawa po, yung reed bank, which is napapaloob po doon sa o recto bank, na part po ng Kalayaan Island Group, ay dito po yung ating isang alternative source of energy. Okay? So, in terms of food security at saka energy security, importante po yung Kalayaan Island Group sa atin. Importante, hindi pwedeng ibigay ito. Hindi po. Kung titingnan po natin, kagaya po nung sa energy po, yung Malampaya po, ang taning na lang po niyan ay hanggang 2027. Mauubos na po yung resource diyan. Although mayroong balita. May bago yata ang nakitang... Oo, meron pong bago, no? Which is maganda po yun. Pero yung Recto Bank is supposed to be, ito yung alternative source natin para sa ating pangangailangan ng power. Okay? So maganda po, mayroong na-discover na mas malapit po sa Malampaya. At kung titingnan po natin, yung Malampaya is also in a way part ng Kalayaan, no? Hindi po natin pwedeng i-diporsyo o ihiwalay yung Kalayaan Island Group sa Palawan eh. Titingnan po natin yan sa kabuuan. Okay. Ito, gusto ko lang makuha ang inyong reaction dito sa pahayag nito. Ready na ba ito, Andoy? Parinig nga itong tungkol sa statement na ito ni Senador Marcoleta. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Anong reaksyon niyo po doon, Admiral Ong? Admiral? Hindi ko po narinig actually, pero kung ito po yung statement niya tungkol sa ibigay na lang po yung Kalayaan Island Group sa kabilang partido, medyo hindi naman po tama yun. Gaya na nabanggit ko kanina, importante sa atin yung lugar na yon in terms of energy security at saka food security. All right. Okay? Hindi lang po yung yung teritoryo, yung usapan legal, usapang kabuhayan po ng ating mga mamamayan yung involved dito po. Okay. Kahapon nagkaroon ng pagkakataong reviewin lahat kung papaano napunta sa Vietnam, napunta sa Malaysia, napunta sa Brunei, napunta sa Pilipinas
yung mga ilang mga features diyan. Kasi hindi lang naman ho Pilipinas nagmamaya, marami ring ang isla o mga features yan na nasa Vietnam. Paano ba nagkaroon ng kanya-kanyang teritoryo yung nasa mga features na yan? Yung mga cay, yung mga reef, yung mga shoal, at ang pinakamalaking isla ho dyan, ang Pag-asa Island na napunta ho sa Pilipinas. Okay, siguro babalikan po natin in a short yung history nung Spratlys o yung Kalayaan Island Group. Mm-mm. So nung unang panahon po, dahil ang Vietnam ay occupied po o colony po ng Pransya o France. Mm-mm. So yung kabuuan po ng Kalayaan Island Group o Spratlys ay considered the extension ng na-occupy ng Pranses. Mm-mm. Ng mga sinaunang mga explorer po kasi ito, tama po ba? Opo. Okay. Ngayon, nung World War II po, inoccupy po ng Japan yung area na yan, yung Spratlys. Mm-mm. Tapos nagtayo po sila ng ng submarine base Mm-mm. sa area na yan. Mm-mm. Pagkatapos po ng World War II, nung umalis po yung Japan, legally na-declare po yan na terrus nullius. Ibig sabihin po ay walang nag-occupy na bansa diyan sa area na yan. So kumbaga parang parang meron ka real estate property na walang may-ari. So bakante po yan. So tama pala yung kwento ni binabagid ni Senador Ping Lacson, yung kwento ni Tomas Cloma. Opo. So nung nabakante po yan, Uh-huh. after ng World War II up to the 1950s and 60s, unti-unti pong inoccupy yan ng mga bansa na nakapaligid dyan. So Alright. binalikan po ng Vietnam, Mm-mm. tapos yung kay Tomas Cloma po, yung para sa Pilipinas, Mm-mm. yung Malaysia, ganun din po. So hanggang eventually po, yung mga claimant states na nagtutunggali dyan o nagdi-dispute dun sa area na yan, nag-occupy ng kanya-kanyang isla o features. Mm-mm. Yan po yung yun po yung niyan. Okay. Kasi parang Yung Apo. yung batay doon sa kasi kaya ho nagkaroon ng UNCLOS. Obviously, yung mga naririyan, andyan dyan, nangingisda, sila talaga ang maaring mag-claim ng kanilang mga teritoryo dyan. Lalo-talo na Vietnam and Philippines dahil maraming mga mangingisda nakakarating dyan eh. Pero sa tinagal-tagal na panahon, at halos araw-araw at nakikita-kita dyan yung mga mangingisda, minsan mga barko pa nga ho ng militar ng Vietnam, Philippines and Malaysia. Walang tensyon Admiral, correct me if I'm wrong, walang tensyon dahil alam nila kung ano ang sitwasyon nila doon sa mga isla, mga features na yun nandiyan sa Kalayaan Island Group. Ang kwento po nung ako'y bata-bata pa, yung encounter po namin diyan habang nagpapatrolya. Yung mga mangingisda po ng iba't ibang bansa magkakaano yan eh. Nagbabarter, nag-share. Marami ako para yung diyan, yung pamumuhay diyan. Halimbawa, marami ako ditong lapu-lapu. O sige, paltang ko ng tuna. Parang ganun eh. Ang barter po noon alam ko po mga yan yung kung ayaw ko hindi naman po nagbibigay ako ng commercial yung tanduay po, yung po yung o sigarilyo o tubig. Alak, Ako ano po yung Okay. yung supply nila na kailangan ng kabilang regardless po kung anong mga pangangailangan. anong nasyonalidad yung mangingisda. Okay. Pag nagkadikitan po yan, nagte-trade sila o nagbabarter po ng ng supplies. Kung Okay. ano man yung meron yung kabila, Mm-mm. pinahihiram niya o pinamimigay niya at So yung may kapalit po yun. kaya yung tanong na hindi ba tayo magagalit sa Vietnam kasi meron din sila mga claim diyan at baka wala hong basihan dahil minsan hindi nagkagirian kaugnay diyan sa mga right of passage o yung mga mangingisda na napupunta at naliligaw sa kanilang mga teritoryo, walang dahilan para magkaroon ng conflict. Tama ho ba yun, Admiral? Tama po yun. Maganda po yung relasyon ng mga mangingisda nung nung medyo maluwag-luwag pa dyan po. Alright. Yung nagkaroon ng kasunduan sa pamamagitan ng UN Convention on the Law of the Sea, parang binabanggit nila, merong, familiar siguro kayo doon, Admiral, sa UNCLOS? Familiar kayo doon? Opo naman po. May 5 features dito eh. Ang pinakamahalaga dito, yung walang dapat mag-uudyok ng karahasan. Sa madaling salita, walang mape-pressure. At ang pang-apat, magkaroon ng respetuhan lalo na sa right of passage. At ang panglima, kung hindi ako nagkakamali,
ay kilalanin yung exclusive economic zone ng bawat bansa. Pero pati sa Kalayaan Island Group ay magkaroon ng respetuhan, lalo na ho kung dadaan at walang mag-aangkin. Walang magsasabi na walang daraan dito, akin ito. Wala dapat ganon. Tama ho ba yan? Wala pong ganun. Actually, ang isang importanteng artikulo sa UNCLOS ay yung Article 19. Pero ang coverage po nito ay yung territorial waters. So, ibig sabihin po yun yung 12 nautical miles from baseline. Okay, Ito po yung medyo mahigpit yung UNCLOS in terms of yung paglalayag ng mga barko. Mhm. Pag pumunta ka na po sa 200, yung beyond the territorial waters, yung pong extension from the baseline ay 200 nautical miles. Mhm. Yung provision po ng UNCLOS ay more of yung rightful na use of yung exclusive economic zone mo for economic purposes. Mhm. So dito po papasok yung pangingisda o yung pag-exploit niya in terms of yung energy requirements ng isang bansa. Mhm. Beyond yung 12 nautical miles po kasi tawag niyan high seas. Opo. Okay? So medyo maluwag po yung UNCLOS diyan. Doon po papasok yung konsepto ng freedom of navigation. Okay? Yung passage po ng barko ay hindi po naman dapat na antala dahil ang high seas o yung beyond yung territorial waters mo, dapat po ang maluwag, walang bansa na mag-i-impose ng kanyang batas beyond yung 12 beyond yung teritoryo niya. Na maapektuhan yung pagdaan. Opo. Freedom of Now, ang navigation. isa pong overlay dyan sa UNCLOS ay yung arbitral ruling of 26 na 2016. lumabas po noong 2016. Opo. Kasi po medyo medyo may konting dagdag po sa UNCLOS yung pag i-impose ng rules, no, international law. Doon po papasok yung issue ng yung pag-asa po na sinasabi wala sa labas sa exclusive economic zone natin, which is totoo naman po. Kaya lang dahil doon sa arbitral ruling noong 2016, nabigyan po ng ibang dagdag na interpretasyon yung pag-asa o yung Tito Island. Parang parang kung unawain natin, may exclusive economic zone, may continuous zone, merong territorial water tayo. Ang Kalayaan Island Group, parang special, kung hindi nagkakamali, parang paunawa ka dito, parang special economic zone ng mga bansa na nasa Southeast Asian region. Tama ba yung ganun pangunawa, Admiral? Kung i-visualize po natin o yung Kalayaan Island Group, may party po diyan na pasok sa exclusive economic zone. May bahagi natin. na pasok So wala natin. po Tama dapat po. issue diyan. Okay. Yung pag-asa daw kasi wala kaya bigyan na lang daw natin. Yung pag-asa po kasi kung babasahan natin sa UNCLOS, nasa labas po ng exclusive economic zone 'yon. Okay. But because merong arbitral ruling of 2016 din, na ni-recognize yung ng PCA yung ating occupation ng pag-asa, nagpo-project po yan na ang territorial waters na 12 nautical miles. Doon applicable yung 12 nautical miles. Opo, doon po Okay. yun papasok. Kasi yung So hindi po natin siya pwedeng pamigay dahil na-recognize na po ng 2016 arbitral ruling na yung claims natin doon. At the same time, yung claims din ng ibang bansa na nag-occupy ng kanyang IC features diyan po sa Spratlys o Kalayaan Island Group. Admiral, sa kwentong ito na napakatagal, mahaba-habang kwento ho ito. Nagsimula lang naman ito nung nawala yung mga base militar ng Amerika dito sa ating bansa. Nagkaroon ng ganyang mga klase ng usapin. Pero sa mga magdaragat natin, sa mga sundalo ng mga miyembro ng Philippine Navy, maging sa Philippine Coast Guard, pero kayo siguro in particular sa Philippine Navy, sa Western Command, ano ang reaction ninyo pag may gantong mga statement na para matapos na yan, bigyan na lang natin. Considering na yan ay talagang inalayan nyo ng panahon at syempre pagod na rin para mapanatili ho natin yung ating karapatan po dyan, lalo na kung nasaan ngayon yung BRP Sierra Madre, Admiral.
Very clear naman kasi yung mission ng both ng Navy and ng Coast Guard is pangalagaan yung interest ng bansa at pangalagaan yung kabuhayan ng ating mga mamamayan na nakikinabang po diyan sa Kalayaan Island Group. Okay? O sa exclusive economic zone natin. So ang trabaho po ng ating Navy at Coast Guard ay to make sure na yung ating mga mangingisda, yung mga naglalayag po diyan ay protektado at safely magagawa yung kanilang kabuhayan. Mhm. So, ganun po ka naman kasimple lang yun eh. Hindi po natin pwede yan Ibigay. ipamigay dahil dyan po umaasa yung livelihood po ng ating mga mamamayan. So kung tatanungin kayo kung makikipagpatayan pa ba tayo dyan ng ating mga anak, is it out of the question? Ano po yan eh, very clear po yung ano dyan. Kailangan po nating iprotekta yung ating mga mamamayan at kailangan po nating idepensahan yung isles and features na sa atin po. Parang huling bahagi ng pambansang awit ng Pilipinas, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ganun po yan talaga. Okay. Admiral, maraming salamat sa inyo pong pamamahagi ng inyo pong kaalaman tungkol po dito sa usapin na ito. Siguro hayaan nyo magkakwento ulit tayo para mas maunawaan. Baka may mga hindi pa rin siguro naliliwanagan dito kung paano talaga natin sinimulan ang ating pong pakikibaka para maipaglaban ang ating karapatan dyan sa bahagi ng karagatan na yan. Sa kabila ng marami sa ating mga kababayan na gustong isuko ito, hindi siguro dahil sa concern, dahil binabanggit ng iba, dahil sa personal na interest. Admiral, thank you po sa inyo, sir. Salamat po. Magandang umaga rin po, Oli. Former Vice Commander Philippine Navy and the former Commander po ng Naval Forces West, si Retired Rear Admiral Romel Ong, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Magpapalik